Buong Mindanao nagka-blackout kaninang umaga pero kaninang hapon ay unti-unti nang naibalik ang kuryente. Ayon mismo sa NGCP o ang National Grid Corporation of the Philippines, ngayon lang nagkaroon ng ganito kalawak na blackout sa buong Mindanao. Bagamat nakararanas na kasi madalas ng brownout ang maraming mga syudad at probinsya roon, hindi ang buong isla ang sabay-sabay na nawalan ng kuryente katulad kanina. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng malawakang blackout, pero sa inisyal na report ni Energy Secretary Jericho Petilla, nag-trip daw ang linya ng kuryente. Ang malinaw sa ngayon, may problema sa supply ng kuryente sa Mindanao at maging ang buong bansa. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, dito sa Cagayan de Oro City, pasado alas 9 kaninang umaga nang maibalik ang supply ng kuryente at hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa naman naaantala. At kagaya nga ng mga kababayan natin sa iba pang bahagi ng Mindanao, bago ang ginhawang ito marami o malaki ang kanilang tiniis dahil sa abalang dala ng blackout kaninang umaga. Matagal ng problema sa Mindanao ang limitadong supply ng kuryente. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang rotational brownout, kundi malawakang blackout ang tiniis ng mga residente dahil ang buong Mindanao nawalan ng kuryente. Naibalik na ang power supply ngayong gabi pero grabing kalbaryo muna ang pinasa ng mga consumer sa maghapong ito. Sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, mabutit may generator. Ginawang prioridad ang mga nasa intensive care unit. Pero sa ilang bahagi ng ospital, matagal na nagtiis ang ilang pasyente. Bukod sa kawalan ng kuryente, dagdag pasanin din ng mga taga Davao ang putol na supply ng tubig sa halos buong lungsod. Kailangan daw kasi ng kuryente ng Davao City Water District para makapag-pump ng tubig papunta sa mga bahay at negosyo. Marami tuloy ang di nakapasok sa opisina at eskwela dahil walang magamit na tubig panligo. Pero sa City Hall, bawal umabsent. Yun nga lang, pahirapan ang transaksyon lalo na sa mga bangko. Halos ganito rin ang naging sitwasyon sa 22 iba pang syudad at probinsya sa Mindanao. Sa Zamboanga City, binantayan ang mga bata sa evacuation center na posibleng magkumbulsyon dahil sa init. Sa ilang bahagi ng syudad, natenga ang halos lahat ng negosyo. Ang mga tindera nga ng isda sa Coronadal City, halos walang benta dahil madilim sa palengke. Gumastos pa ng malaki sa yelo. Ang ice na mong ginagamit, 1/4, natunaw na, may ba kami binta. Dapat sinita mo na kami binta. Unang ipikto sa amon dire, branaw. Pati turismo sa Surigao City, apektado. Maapektuhan yan kasi most of the cottages out there is sourcing their energy sa Sharilco, which is our local cooperative out in that area. Now, kung aabot ng something about one day, the losses is incalculable as of now. Sa General Santos City, inabutan ng blackout ang parada ng lahi kaninang madaling araw. Si pambansang kamao Manny Pacquiao na desididong hindi manakaut, nadali rin ng blackout. Mabuti na lang may generator set sa Wildcard Gym kaya tuloy pa rin ang kanyang training. Sabi ng Communication Department ng Stag Power Corporation, nag-offline ang 2 unit ng Mindanao Coal-Fired Power Plant dahil sa systems disturbance sa Mindanao Grid. Sa kasalukuyan daw kasi, walang sapat na reserbang supply ng kuryente ang Mindanao. Lumalabas naman sa paunang investigasyon ng Department of Energy na nag-trip ang linya ng kuryente sa 4 na hydropower plant sa Bukidnon. Sinuri naman ng National Power Corporation ang kanilang makina sa kanilang planta sa Iligan City at wala silang nakita ni isang sira. Posibleng ang power lines ng NGCP raw ang nagkaproblema. Pero ang NGCP hindi pa raw masabi sa ngayon ang sanhi ng blackout. Wala po kaming finding as to the cause. Any reason given would be speculative at this point. As soon as matapos po ang restoration, saka po namin mabibigyan ng pansin yung pag-aaral at pagsusuri kung anong nangyari. Dati nang sinabi ng Department of Energy na kulang talaga ang supply ng kuryente sa Mindanao. Taong 2015 pa raw ito masosolusyonan, oras na makapagtayo na ng mga bagong planta ng kuryente.
Jessica, hanggang sa mga oras na ito, iniimbestigahan pa rin ng NGCP at ng Department of Energy kung bakit nagkaroon ng malakihang blackout sa Mindanao kaninang umaga. Jessica? Okay, so Trisha, mula dun sa sinabi ni Secretary Petilla na nag-trip, wala pang bagong development tungkol doon. Jessica, sinusubukan nating tawagan si Secretary Petilla dahil sinabi rin ng DOE kanina na bago kumagat ang dilim ay mare-restore na yung kuryente sa buong Mindanao. Pero hanggang sa mga oras na ito, bago tayo umere, busy pa yung linya ng kanyang telepono. Maaaring nagpapatuloy pa yung kanilang coordination at investigasyon pa rin nga para alamin yung tunay na dahilan ng pagkakaroon ng blackout kaninang umaga, Jessica. Okay, yung mga authorities dyan, may naibibigay bang assurance na hindi na ito mangyayari pa? Kasi I understand ngayon lang nangyari na buong Mindanao, lahat ng mga syudad, lahat ng mga probinsya, sabay-sabay na nawala ng kuryente. Kanina, Jessica, nakausap natin yung information officer nitong Cagayan de Oro City. Tinanong natin siya kung binigyan ba sila ng assurance. Excuse me. Kung binigyan ba sila ng assurance ng NGCP na hindi na maantala yung supply ng kuryente dito. Pero ayon sa kanila, walang ibinibigay na assurance sa kanila. Pero ano man daw ang mangyari, nakahanda naman yung malalaking mga establishmento nila o yung mga vital installations tulad na lamang ng airport. May mga generator sets namang nakahanda para sumalo kung sakaling muling maputol yung supply ng kuryente tulad ng nangyari kanina, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.